بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman pong dudugtungan, ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa aklat ng ating buting Sheikh, guro na ang ating Sheikh na si Sheikh Shalih Al-Fawzan, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Hafidhahullah Ta'ala, bilang mukarrar o aklat na ating tinatalakay sa ating subject na fiqh. Sa uling episode, ang pinakahuling paksa po na ating natalakay bilang panimula, introduction ng Kitab as-Salah, ay tinalakay, binanggit natin ang kahalagahan, katayuan ng pagsasala sa relihiyong Islam, ang pagiging obligado na 5 beses na pagsasala. Ganon din na binigyang diin natin, binanggit natin, ipinahayag natin ang mapanganib na dulot ng pag-iwan ng pagsasala sa relihiyong Islam. Ngayon naman po sa oras na ito, sa araw na ito, isang mahalagang paksa po ang ating tatalakayin at ito yung paksa hinggil sa mga batas o panuntunan ng tinatawag na adhan at al-iqamah. Kaya nga sabi ng ating Sheikh, Babun fi ahkamil adhan wal iqamah. Pintuan o kabanata hinggil sa mga batas o panuntunan ng adhan at ng iqamah. Ngayon, sabi ng ating Sheikh bilang panimula ng paksa na ito, tandaan natin, nang ang 5 beses na pagsasala ay mayroong mga nakatakdang oras nito na kung saan hindi nararapat, hindi pwedeng isagawa ang mga pagsasalang ito liban kundi sa mga oras na ito na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, nang dahil sa karamihan sa mga tao ay hindi nila alam ang oras ng pagpasok ng mga sala. O di kaya, maaring ang ilan, ang karamihan, ay abala sa kanilang mga ginagawa at hindi nila namamalayan ang pagpasok ng sala. Nang dahil dito, sabi ng ating Sheikh, ipinag-utos, isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang adhan sa sala. I'laman bidukhuli waqtiha, upang ipagbigay alam ang pagpasok ng sala. So ito yung hikmah, wisdom, kung bakit isinabatas ang adhan at ng iqamah. Kaya nga, sabi ng ating mga ulama, ang kahulugan ng iqamah at adhan. Ano yung kahulugan ng adhan at ng iqamah? Sabi ng ating mga ulama, ang adhan ay isang uri ng pagsamba. Isang uri ng pagsamba sa pamamagitan ng mga natatanging kataga. So may mga natatanging katagang sinasambit ang taong tumatawag ng adhan. Isang uri ng pagsamba sa pamamagitan ng mga natatanging kataga na nagbibigay alam sa pagpasok ng oras ng sala. So ang adhan, kapag narinig natin adhan, ibig sabihin nito ay pumasok na ang oras ng sala. Kung salatul zuhr halimbawa o di kaya salatul asr. Pangalawa, nagbibigay hudyat sa atin, no? Nagbibigay alam sa atin at paalala upang tayo ay maghanda, no, para itayo ang pagsasala. Samantala, sabi ng ating mga ulama, ang iqamah naman ay ito ang nagbibigay alam sa pagtayo ng sala. So ang adhan, nagbibigay alam sa oras ng pagpasok ng sala. Pagkaraan ng adhan at kapag narinig natin ng iqamah, ibig sabihin ito na yung nagbibigay alam sa atin na uumpisahan na ang pagtatayo ng sala sa masjid. Ito yung panuntunan hinggil sa masjid, no, sa mga kalalakihan. Sa mga kababayan, mamaya tatalakay natin na sapat na kapag narinig nila ang adhan, no, ay pwede na nilang itayo ang sala kahit hindi na nila antayin ang iqamah. Kasi ang iqamah, no, ito ay para sa mga kalalakihan na kapag itinawag ang iqamah, ibig sabihin itatayo ang congregational, ibig sabihin sa salatul jamaah sa masjid, no, sa masjid. Pero sa mga kababaihan ay pwede na nilang itayo kaagad ang salah sa kanilang mga tahanan,
no, kapag pumasok ang oras ng sala, ibig sabihin pagkaraan ng adhan. Mamaya mababanggit natin yan, no? So yan ang ibig sabihin ng adhan at ng ikama. Ngayon, pangalawa, ano nga ba ang hatol, hukom ng adhan at ikama? Anong hatol, no, hukom, batas ng adhan at ng ikama? Sabi ng ating mga scholar, hindi rin nabanggit ng ating sheikh dito at bilang karagdagang kaalaman, sabi natin mga ulama, ang adhan at ikama ay fardu kifaya. Fardu kifaya nang ibig sabihin ay tungkuling pangkalahatan. Kung inyong maalala, no, bilang muraja'a, nabanggit natin sa mga naunang episode ng wajib ay nahati sa dalawa. No? Ang wajib, isa sa terminolohiyang itinatawag din sa kanya ay fard. Ibig sabihin katungkulan, wajib, obligado. At ang fard ay mayroong dalawang uri, fardu ain, fardu kifaya. No? Fardu ain, fardu kifaya. Ang fardu ain ay obligado sa bawat isa. Obligado sa bawat isa. No? Obligado sa bawat isa. Hindi pwedeng may gumawang kahalili para sa kanya. Dapat niyang katungkulan niya sa katungkulan ito obligado sa bawat isa. Anong halimbawa? Ang 5 beses na pagsasala. No, ang 5 beses na pagsasala, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito yung mga halimbawa ng fardu ain at ito yung karamihan, no? Karamihan sa mga inobliga ay fardu ain. Ang ikalawang tinatawag na fardu katungkulan o tungkulin, obligado, ay tinatawag na fardu kifaya. Na ibig sabihin ay tungkuling pangkalahatan. Na kung saan kapag naisagawa ito ng ilan ay maabsuelto ang maabsuelto ang hindi gumawa nito, no? O di kaya hindi magkakasala ang ibang hindi nagsagawa nito dahil mayroong isa o di kailan na nagsakatuparan ng katungkulan na ito. Halimbawa, itong ang adhan, hindi obligado sa bawat isa na mag-adhan. Kahit isa lamang, halimbawa sa isang komunidad, sa isang lugar na may masjid, obligado sa kanila mag-adhan. Kung may mag-adhan, ay naabsuelto ang iba. Pero kapag iniwan ng isang grupo sa isang compound na may isang masjid, sinadya nilang iwanan ang adhan hanggang sa dumiretso sila magsala. Lahat sila nagkasala. Ito ang tinatawag na fardu kifaya. No? Ito ang tinatawag na fardu kifaya, na kailangan may isa o may ilan na gumanap sa katungkulan na ito. No? So ito ang hatol ng adhan at ng ikama. Sabi din natin dito, ang adhan at ikama ay pinag-utos sa mga kalalakihan, maging sila man ay nasa kalagayang paglalakbay o hindi. Ibig sabihin nito, mga brothers and sisters, ang adhan ay natatangi lamang sa mga kalalakihan. Ano ibig sabihin to? Ang mga kababaihan ay hindi na nag-adhan at hindi na nag-ikama. Sa mga kalalakihan lang ang pag-aadhan at pag-ikama. Bigyan din natin ito. Ito ang tama at malakas na pananaw hinggil dito, na ang adhan at ikama ay para lamang po sa mga kalalakihan. Ibig sabihin ito, sa mga kababaihan, hindi sila nag-aadhan at hindi sila nag-iikama. Di ba, inshallah ta'ala, matatalakay natin ito, maaaring matalakay, madaanan natin yung mga uri ng yung sala ng mga kababaihan. Pero ipauna natin dito na ang mga kababaihan, ang mainam sa kanila ang pagsasala sa kanilang bahay o sa kanilang tahanan. Mas mainam, alal itlak, ang sala ng babae sa bahay ay walang pag-alinlangan na mas mainam sa kanya bilang pangangalaga sa mga kababaihan. No? Pero nabanggit na pwedeng pumunta ang babae sa masjid upang magsala doon, halimbawa sa Salatul Jummah, dahil gusto niyang makarinig ng khutbah, no? O di kaya sa mga Salatul Tarawih, no? Pinaintulot sa kanilang pagsasala sa masjid, pero binigyang diin, magkaganon pa man, mainam pa rin, mas malaki ang gantimpala ng sala ng babae sa kanyang bahay kaysa sa pagsasalin sa masjid. Pero sabi ng mga propeta, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Huwag niyong pigilan, huwag niyong pagbawalan ang mga kababaihan, mga alipin ni Allah, mga kababaihan sa mga masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala kung nais nilang magsala sa masjid, pero may mga kondisyon sa kapahintulutan, halimbawa ng kanyang asawa, no? O pangalawa, hindi magdudulot ng fitna na kung saan dapat hindi siya nagme-makeup o di kaya nagpapabango. Pangatlo, mapapangalagaan niya ang kanyang sarili.
sa kanyang pagpunta sa masjid. No, so ito lang yung mga kondisyon, pero pwede pinahintulot sa kanya magsala sa masjid, no? Lalong-lalo na sa mga dakilang araw, mga dakilang mga pagsamba, halimbawa sa Salatul Jum'ah, gusto niyang makarinig ng khutbah, mga sermon, no? So walang problema. Ang mahalaga, may sagawa niya itong mga kondisyon na ito. Ang gusto nating punto natin dito, kapag ang mga babae o ang babae sa bahay, no, kapag narinig niyang adhan at pagkaraan ng adhan, pwede na siyang magsala. Hindi na sila tatawag ng adhan o di kaya hindi na siya o sila mag-iikama sa loob ng bahay. Sa mga kababaihan po ito, no? Hindi na sila mag-adhan at hindi na sila mag-iikama. Direct silang magsasala. Sana naging malinaw. Pangalawa, ang bigyang diin ko rito at parating itinatanong ito, no? Ustad, ang mga babae, kailangan pa ba nilang antayin ang ikama para makapag-umpisa na magsala? Hindi na po kailangan. Katulad ng ating nabanggit kanina, kapag narinig mo ang adhan, antayin mong matapos ang adhan para makasigurado kang talagang pumasok ng oras ng sala. Pangalawa, para makuha mo rin yung gantimpala sa pakikinig ng adhan. Dahil mamaya tatalakay natin na isa sa sunna ay sinusundan mo pagkaraan ng kung ano yung sinasabi ng muadzin, nagtumatawag ng adhan ay sasabihin mo, pagkaraan ay sasabitin mo yung dua ng adhan para makuha mo rin yung gantimpala nito. Pagkaraan nito, sister, ng adhan, pwede mo nang kaagad itayo ang sala kahit hindi mo na antayin ng ikama, no? Kahit hindi mo na antayin ng ikama. Salungat sa paniniwala o sinasabi ng iba na kailangan mo pa daw antayin ng ikama. Hindi, dahil ang ikama ay para lang ito sa mga kalalakihan dahil upang ipagbigay alam na ang Salatul Jam'ah sa masjid ay itatayo na. So sa mga kalalakihan to, dahil sa kanila obligado ang Salatul Jam'ah sa masjid. So sana naging malinaw. Sa mga babae, pwede na silang dumiretsong magsala kapag pumasok na ang oras ng sala o di kaya kapag pagkaraan ng narinig nila ang adhan. Kung sa babae wala siyang narinig ng adhan, dahil walang malapit na masjid. Pero alam niyang pagpasok ng oras ng sala, alhamdulillah, sa panahon na ito, napakadali sa atin. May mga application, no, na makikita natin kung ang pagpasok ng sala. Pagpasok ng sala, no, na dun sa oras na nakatagda, medyo antayin mo, advance mo ng kunti lang para makasigurado ka kasi minsan may mga application na hindi legit o hindi accurate. Pagkaraan ito ay magsala ka na, no? Ang mahalaga, pumasok yung oras natiyak mo na pumasok ang oras ng sala. Ngayon, nabanggit ng ating Sheikh dito, no, ito ay karagdagan din kaalaman, na ang adhan daw ay pinag-utos sa first year, unang taon ng hijrah. Pagkaraan mag-hijrah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at naitayo nila ang Masjidun Nabawi, no, ang Masjid Nabawi, pagkaraan noong mga medyo lumalawak na yung Madina, medyo nahirapan yung mga sahaba, no? Nahirapan sila kung ano yung magiging palatandaan ng pagpasok ng sala. Ibig sabihin sa mga unang nagsasala ang mahal propeta ang mga sahaba ay walang adhan ikama, no? Ngayon, dahil may mga trabaho din, may mga ginagawa din ang mga sahaba, paghahanap buhay. So minsan nahirapan sila kung ano yung palatandaan ng pagpasok ng sala. So, inipon sila ng mahal na propeta, nagsanggunian sila, nagmasywara sila kung ano yung gagawin, itatayong palatandaan ng pagpasok ng sala hanggang sa mashallah, no? Ipinadaan ni Allah sa panaginip, hanggang sa pinaginipan ng isa sa mga sahabi na si Abdullah bin Zaid, ang mismong paraan ng pag-aadhan. Subhanallah. Kaya, nung mapanaginipan ng sahabi na ito na si Abdullah bin Zaid, ay tumungo siya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at pinaalam niya, no, pinarating niya na, ya Rasulullah, napanaginipan ko na may nagturo sa akin ng adhan na ito at bumaba nga yung wahi upang sangayunan na ito ay wahi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at sinangayunan ng mahal propeta na ito na yung magiging paraan ng pag-adhan, yung pagtatawag ng adhan na alam natin Allahu Akbar ila akhir, no? At inutusan niya na ang unang muadzin ay si Bilal bin Rabah, no? Si Bilal ay na isang sahabi ang unang tumawag ng adhan, no? So ito yung inggil sa pagsasabatas ng adhan, no? Pagsasabatas ng adhan na nabanggit ng ating Sheikh. Ngayon, sabi ng ating Sheikh,
ang adhan at ikama ay mayroong mga natatanging kataga. So ito yung nararapat sa isang bilal, muadzin, na alam niya itong mga natatanging kataga na ito. At itong mga pangungusap na nilalaman ng adhan ay naglalaman na sumasaklaw sa mga pangunahing paniniwala sa relihiyong Islam. Halimbawa, ang takbir na kung saan sabi ng ating Sheikh ay nagpapakita sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ithbatul wahdaniyya lillahi ta'ala. No, itong adhan din ito ay naglalaman ng pagtitibay, pagtatanto sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang Diyos at Panginoon. At nasasaklaw din ng adhan na ito ang pagtitibay, pagtatanto sa pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pagkaraan ito, hayya 'alas salah. Ito ay panawagan sa sala na kung saan ito ang Hamudul Islam, ikalawang haligi ng relihiyong Islam. Pagkaraan ay hayya 'alal falah, panawagan sa tagumpay. Ang ibig sabihin ng falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah, halina kayo sa sala, halina kayo sa tagumpay. Ito yung ibig sabihin ng hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Pagkaraan nito ay ang khitam, pagtatapos na naman ng adhan ay ganun din na inulit yung pagtatanto, pagtitibay sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang Diyos at bilang Panginoon ng lahat. So nabanggit din ng ating Sheikh dito ng adhan at ng pag-iikama ay kabilang sa pinakamalaking dakilang pagsamba at napakarami mga kapatid ang nabanggit na mga hadith na tumutukoy sa kainaman, kahigitan ng pag-aadhan at ng pag-iikama. Hanggang sa isa sa nagpapakita kung gaano kaalaga ang adhan at pag-iikama ay pinag-usapan ng mga scholar kung alin ba ang mainam, ang pag-aadhan o ang pag-iimam. Bagamat ang pinakamalakas sa tamang pananaw dito, ang pinaka-mainam ay ang pag-iimam. Dahil ito ang ginawa ng mga propeta, maging ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dito lamang sa mas'ala usapin na ito, nagpapakita kung gaano kahalaga, kainam, kalaki yung gantimpala ng pag-aadhan. Dahil napakaraming hadith na tumutukoy sa kainaman ng pag-aadhan. Kaya ito ay isang paalala lamang na kailangan natin matutunan ang pag-aadhan at pag-iikama. Nararapat sa isang lugar na minsan sinasanay natin yung ating mga anak o di kaya yung mga ilang kalalakihan sa pagtawag ng adhan. Dahil ito ay kabilang sa simbolo, sa gisag ng ating relihiyong Islam, kabilang sa katuruan ng relihiyong Islam na kailangan malaman, mapag-aralan ng mga kalalakihan. Na nabanggit sa isang hadith na sa kabilang buhay ay paparangalan ang mga nag-aadhan. Tatawagin sila sa napakagandang pangalan at paparangalan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang ginawang pag-aadhan. Ganun din na nabanggit sa ibang hadith na walang bagay na maabutan ng kanyang boses, makarinig ng kanyang boses, kahit anong bagay, Allahu Akbar. Walang mararating ng boses ng pagtawag ng nagtatawag ng adhan, maliban na lamang na sa kabilang buhay magsasaksi ang lahat ng ito para sa kanya. Lahat ng nakarinig ng kanyang adhan, lalong-lalo na ngayon na mayroong microphone, Allahu Akbar, speaker na nararating ng boses, ano pa man, lahat ng bagay, tao man, o kaya mga bagay na hayop, ano pa man, halaman, ay lahat ng ito ay magsasaksi at patatawarin sa pamamagitan nito ay patatawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at magsasaksi sila para sa taong itong tumatawag ng adhan. Kabilang lamang to sa kainaman, gantimpala ng pag-aadhan. Ngayon, nabanggit din natin kanina na yung pag-aadhan, pag-ikama ay pinag-uutos dito sa mga kalalakihan, maging sila man ay naglalakbay o di kaya hindi naglalakbay. Ibig sabihin yung mga kalalakihan kapag sila ay naglalakbay at dumating ang oras ng sala, kailangan yung isa sa kanila ay mag-adhan. At kung iipunin nila ang dalawang sala, Dhuhr al-Asr, pagsasabayin nila, ay sapat ng isang adhan. At kapag itatay nila ang Dhuhr, mag-iikama sila. Tapos pag salam nila, tatayo sila para sa Asar. Kung pagsasabayin nila, iikama na naman ng isa sa kanila. So sapat ng unang adhan at dalawang ikama sa bawat sala.
No, ito yung nabanggit din ng ating Sheikh. Ngayon naman, ilan sa panuntunan din ng paksa na ito ay yung mga katangian, qualification sa taong nag-aadhan. No, ito ay ma'ruf noon ay bilang paalala lamang sa atin na nararapat daw ang ilan sa mga katangian, kondisyon ng taong nag-aadhan ay kailangan malakas ang boses. Dahil nga, ito ay pagbibigay alam. So, kailangan malakas ang boses niya. Alhamdulillah, sa panahon natin ngayon ay mayroong mga microphone. Pangalawang qualification, katangian, mapagkakatiwalaan. Itong pinakamahalagang katangian na dapat taglay ng isang nag-aadhan. Mapagkakatiwala. Bakit? Dahil minsan sa kanya nakasalalay ang ilang pagsamba. Anong ibig sabihin natin ito mga kapatid? Halimbawa ang pag-aayuno. May mga tao na inaantay nila ang adhan sa pag-iftar o di kaya pagsusuhur. No? Kaya ang dapat, ito'y paalala lamang sa mga muadhin, mga bilal. Kailangan lalong-lalo na po sa salatul maghrib, huwag kang mag-aadhan hanggat hindi mo matitiyak na pumasok ang oras ng sala. Bakit? Dahil pag nag-aadhan ka, no? Nag-aadhan ka na hindi pa pumasok ng sala at nag-break ng fast, no? Nag-iftaring nag-aayuno sa bahay. Halimbawa, mga kababaihan, hindi sa kanila obligado pumunta ng masjid. Iniintay nila yung adhan. Kapag nag-adhan ka na hindi pa pumasok ng oras nila at nag-break sila ng fast, subhanallah, paano yun? Paano? Katungkulan mo yun, pananagutan mo yun, na nag-break sila ng fast na hindi pa pumasok yung oras ng maghrib, maaaring nasira yung kanilang pag-aayon ng dahil sa'yo. So, kailangan mong bigyang diin mo na ikaw na muadhin, tumatawag ng oras ng sala, kailangan mapagkakatiwalaan ka at binibigyan mo, alam mo, ito yung ikatlong katangian na alam niya at nasisigurado niya ang pagpasok ng oras ng sala. Ang pinakamahalaga dito, mapagkakatiwalaan siya na kailangan mag-adhan ka sa tamang oras, lalo-lalo ng adhan, ganun din ang fajar. No? Ganun din ang fajar. Lalong-lalo na sa maghrib dahil mayroong mga nag-aantay ng pag-iftar. Hindi lang po sa buwan ng Ramadan. No? Misa kasi may mga taong pinapabayaan nila dahil hindi naman Ramadan kahit mag-adhan siya ng maaga maghrib. Hindi po pwede ito. No? Ito ay haram. Hindi ka mapagkakatiwalaan kung ganyan ang iyong kalagayan. Dahil may mga taong nag-aayuno ng voluntaryong pag-aayuno na inaantay din ang adhan ng maghrib. So kailangan ang isang taong nag-adhan ay mapagkakatiwalaan at nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na meron siyang pananagutan dito. No? Kaya sinabi ng mga propeta, dapat ang muadhin ay amin, mapagkakatiwalaan. Ibig sabihin, kapag hindi mo isinakatuparan itong katungkulan na ito ay mayroon kang pananagutan. No? Mayroon kang pananagutan. Nabanggit din natin dito na hindi kondisyon na may wudu ang nag-aadhan, bagamat ang mainam ay may wudu. Hindi po kondisyon. Mayroong ilang kasi na hindi nag-aadhan, hindi siya pag dumating ang oras, sabi niya hindi mo na ako maganda, wala akong wudu. Wala akong wudu. Pwede ka mag-adhan kahit wala kang wudu. Dahil pumasok ng sala, like example, salatul zuhur, mag-adhan ka muna, after ng adhan, saka ka mag-ablusyon. Dahil pumasok na yung oras ng sala. No? Dahil na-late ka, dahil ikaw ang bilal, muadhin sa masjid, at na-late ka at pumasok na ang oras ng sala, mag-adhan ka, saka ka mag-ablusyon. Dahil hindi po kondisyon ng wudu. Bagamat, mainam ang pag-aadhan ng may wudu. No? Mainam na may wudu, may ablution ang taong nag-adhan. Dahil ang adhan ay dhikr. At ang dhikr na mayroong ang taong nagdhikr na may wudu, ito ay mainam, ito ay may gantimpala. Pero minsan, may mga kalagay na kailangan mo na mag-adhan dahil dun sa nabanggit natin, na late ka at ikaw muadhin, no, salatul zuhur, mag-adhan ka, saka ka mag-ablusyon. Dahil ito ay pinahintulot sa relihiyong Islam. Liban na lamang sa, minsan may isinasabay kaagad ang ikama. Halimbawa, ang maghrib, no? Na may isang pananaw, madhab, halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, na pagkaraan ng adhan ay sinusunod na kaagad ang ikama. So kailangan ang mag-adhan ay mayroon siyang wudu. Dahil kapag after niya mag-adhan ay mag-ikama siya kaagad. So mag-umpisa na kaagad, itayo ang pagsasala. So yung mga may pagitan, yung adhan at ng ikama tulad ng zuhur, al-asar, yung isya, Fajr, ay pwede siyang mag-adhan ng kahit walang wudu. Pero yung nga lang, mainam kung mayroong wudu. No? So, kabila lang yan sa panuntunan hinggil sa adhan at ng ikama. Ngayon, nabanggit natin dito, dua pagkaraan, o ang sunna kapag narinig ang adhan. Ano yung sunna na kapag narinig natin ang adhan? Kapag narinig ang nag-adhan, ito yung nabanggit sa hadith, ay sunna na ulitin ang sinasabi nito. Sunna daw na ulitin
no, sabihin din natin ang sinasabi ng nag-aadhan, nagmumuadhin, liban sa hayya 'alas salah at hayya 'alal falah, sapagkat ang sasabihin dito ay la haula wala quwwata illa billah, no? Ibig sabihin, kapag nag-aadhan, sabi ng mga propeta, sabihin nyo ang sinasabi din ng adhan at merong karing gantimpala ng katulad ng nag-aadhan. Allahu Akbar. Bagamat may kaibahan, pero merong karing gantimpala sa pagsasabi mo ulit ng pagtawag ng nag-aadhan. Halimbawa, sinasabi ng muadhin, Allahu Akbar. Pagkaraan niya, sabi mo rin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sasabi mo, Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Sasabi mo, asyhadu an la ilaha illallah. Sa sarili mo lang. So, ginagantimpala ang ito ay sunnah, no? At nabanggit ito sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Liban na lamang daw kapag sinabi ang tinawag ang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hindi mo ulitin sa ganitong paraan, bagkus ang sasabihin mo la haula wala quwwata illa billah. So kapag narinig mo hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, ang sasabihin natin la haula wala quwwata illa billah. Ganun din ang hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sa salatul fajr, no, yung as-salatu khairu minan naum, ano daw yung sasabihin natin dito? Allahu alam, may mga ilang scholar kasi na nagsabi na ang sasabihin sa Dr. Aflat o Barirta, pero ang tamang pananaw dito, ayon kay Sheikh Uthaymin at Sheikh bin Baz, sa akin naalala, ay ulitin mo rin ito, as-salatu khairu minan naum. Bagamat may mga ilang scholar na sinasabi, meron silang binanggit na ibang paraan na sinasabi dito at meron silang pinagbabatin. Allahu alam, sabi ng ating mga scholar, ito ay hadithong da'if, hindi authenticated na hadith. Magkaganon, babalik tayo sa original na sasabihin natin yung kung anong sinasabi ng muadhin, na sasabihin natin yung as-salatu khairu minan naum. Dahil itong la hawla wala quwwata illa billah ay napagtanto sa authenticated na hadith. So yung tama dito, ang salatu khairu minan naum, ay sasabihin din natin yung as-salatu khairu minan naum pagkaraan sabihin, itawag ng nag-aadhan. Ngayon, ilan din sa panuntunan, dua pagkaraan ng adhan. Mashallah. So mayroong dua pagkaraan po ng adhan. Sabi ng ating sheikh, matapos ang adhan ay sunna na sabihin ng nag-adhan at nang nakarinig nito ang dua na Allahumma rabba hadhihi dawati tamma wa salatil qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Bagamat ang pwede mo lang hanggang doon lang sa mahmudan alladhi wa'adtahu, no? Pero may ibang hadith na pwede mong idugtong yung innaka la tukhliful mi'ad. Kung doon ka lang mong huminto sa Muhammadan alladhi wa'adtahu, no, pwede yun. At pwede mo ring idugtong yung innaka la tukhliful mi'ad. Dahil meron nga talagang nabanggit na hadith ayon kay Sheikh Uthaymin na pwedeng idugtong itong innaka la tukhliful mi'ad. At ito ang sasabihin natin na dua pagkaraan po ng adhan. Pwede ring sabihin po, before pa nito, ay magsasalawat ka sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sa sarili mo lang, ganun din sa muadhin. Hindi na niya ito palalakasin. No? Ibig sabihin, pagkaraan ng adhan, sasabihin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabba hadhi dawati tamma, ila akhir, no, hanggang sa huli. At sinabi ng mahal propeta, sino mang sambitin niya, sabihin niya itong dua na ito, wajabat lahu syafa'at. Yan, ibig sabihin ito, may pagkakaloob sa kanya, karapat dapat sa kanya ang aking syafa'a. Anong syafa'a na tinatawag dito? Yung syafa'atul kubra, pangkalahatang dakilang syafa'a, pamamagitan sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kailan ito mangyayari? Sa oras ng araw ng paghukom, na kung saan malalagay ang lahat ng tao sa kapighatian at naghahanap sila ng mamamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala upang umpisahan na ang paglilitis, no? Dahil ito na yung mga oras na nabanggit na lalapit sa atin ng araw at nakakaranas lahat ng tao ng kapigatian. Ang mga tao pupunta sa mga propeta, kay Adan, kay Noah, kay Ibrahim, kay Musa, kay Isa, at hingi sila ng syafa'a upang umpisahan na. Sasabihin nilang lahat, hindi sa amin ipinagkaloob nila, hanggang sa pupunta sila sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sasabihin, sa akin yan ipinagkaloob ni Allah. Ito ay kainaman, pabor na ibinigay, ibinukutangin ni Allah kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung tinatawag sa nabanggit dito na maqama mahmuda. Kaya sabi niya, wab'athhu maqama mahmuda.
ibigay mo sa kanya, o Allah, ipagkaloob mo po nawa sa aming propeta Muhammad ang maqam mahmuda na ito. Na ito yung pangkalaat tinatawag na syafa'atun kubra na nabanggit natin. So, sinumang sambitin niya ito, sabihin niya ito, ay mashallah, makakapasok siya sa syafa'an ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kalagayan na ating nabanggit. So, kabilang lamang to bilang panghuling mas'ala na nabanggit natin dito mga kapatid, sabi ng ating Sheikh, وَيَحْرُمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْعَذَانِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ الرُّجُوعِ. No? Subhanallah. Ito'y maaaring karagdagang kaalaman nito. Haram, no, sa mga kalalakihan, kapag sila nasa masjid, haram na lumabas ng masjid pagkaraan ng adhan sa taong walang dahilan, excuse, walang dahilan. Ibig sabihin daw, kapag tumawag ng adhan at ikaw ay nakaupo ng masjid, ipinagbawal po na ikaw ay lumabas ng masjid ng walang dahilan. Kung may dahilan ka, gusto mo mag-adhan o di kaya kailangan na mayroon kang excuse, ay ipinaintulot. Pero yung walang dahilan, lalabas ka lamang para makipag-usap sa labas o di kaya mga makamundong bagay, ito ay pinagbawal, haram. Ito ay nabanggit sa hadith. Mayroong isang hadith na si Abu Huraira, habang siya nasa loob ng masjid, biglang may tumayo at lumabas. Sabi niya, amma hadha, itong taong ito ay siya ay nagkasala, nalabag niya ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may mga dahilan, no? May mga dahilan kung bakit ito pinagbawal. Ang mahalaga, hindi maaari na tayo lumabas ng masjid kapag pagkaraan ng adhan, no? Pagkaraan ng adhan ng walang dahilan, no? Walang dahilan. Kabilang din sa nabanggit ng ating Sheikh dito, maaaring karagdagang kaalaman din na sabi ng ating Sheikh, kapag narinig ang adhan at ikaw ay nakaupo, ay huwag tatayo agad nang sa ganun ay hindi mahalin tulad o hindi matularan si syaitan. Subhanallah. No? Ibig sabihin nito mga kapatid, kasi may nabanggit na hadith na kapag si syaitan, yung mga syaitan, kapag narinig nila ang adhan, tumatakbo sila. Tumatakbo sila, lumalayo sila dahil hindi nila kaya. No, subhanallah, nasasaktan sila, hindi nila kaya dahil yung adhan itinatawag yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So alam na natin na mortal nating kaaway si Iblis at ang kanyang mga syaitan. So kapag tinatawag ng adhan, nasasaktan sila at hindi nila nakaya, kaya tumatakbo, lumalayo sila, no, kapag narinig nila adhan. So sabi ng ating mga scholar, ilan sa mga scholar, kapag narinig na ng ating adhan sa ating bahay, sa ating mga kahit saan man, huwag tayo kaagad tatayo, no? Antay muna natin kahit maumpisaan lang yung ilang bahagi ng adhan saka tayo tumayo. No, ito lamang bilang para daw hindi natin matularan itong si syaitan, itong mga syaitan na ito at si Iblis. Ito ay karagdagang kaalaman lamang ito na ijtihad, no, pananaw ng ilang mga scholar, kabilang nga rito si Sheikh Fauzan, para hindi daw natin matularan. Kahit pagkaraan lamang ng ilang bahagi ng adhan, no, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pagkarang pwede na tayong tumayo at pumunta na ng masjid kung sa mga kalalakihan. O di kaya kahit sa bahay, saka tayo mag-umpisa mag-wudu kapag naumpisahan, kahit yung ilang bahagi lamang ng adhan. Bilang panghuli rito, ang ikama ng munfarid. Halimbawa nito, ibig sabihin ng munfarid, yung nag-iisa lamang siya. Yung nahuling magsala, dahil sa mga kadahilanan, nahuling magsala, pumunta siya ng masjid, naitayo na ang sala. Ang gagawin niya, hindi na siya mag-adhan, mag-ikama lang siya kasi naisagawa na yung adhan sa lugar niya. So kapag po na-late siya, pumasok ng masjid, bago siya mag-umpisa, ang tama, no, ang tama at malakas ng pananaw, ang sasagawa lang niya ay yung ikama. Taliwas kung ang isang tao ay nasa isang lugar siya na talagang walang masjid, wala siyang naririnig na adhan. Malayo siya sa lugar. Maring may subhanallah, mga balik Islam na nag-isa lang siya sa kanyang lugar. Pwede siyang sunna, no, itayo niya, isagawa niyang adhan. Pagkaraan nito, mag-iikama siya. Okay, mag-iikama siya. Ito po ay kabilang sa panuntunan ng adhan at ng ikama. So, naway nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman, naging kapakinabang ang mga nabanggit natin sa paksa na ito. Kung mayroon mga akong nakalimutan o di kaya mayroon kayong katanungan, clarification,
ay i-copy paste nyo lamang ang post at i-message nyo sa akin, no? Dahil minsan sa comment section ay dahil sa marami nag-attendance ay hindi ko namamalayan, no? So huwag nyo pong kalimutan ng attendance dahil meron pong nagsusulat ng mga attendance nyo. So huwag nyo pong kalimutan dahil ibibase ko yan yung attendance nyo at kabilang po yan sa grading system natin. So naway napulutan natin ng aral, dalangin natin kay Allah, tanggapin nawa sa atin ni Allah ang ano pa mang ating pagsisikap at lagyan yan ng barak ang ating kaalaman. Hanggang sa muli, jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa akhiru da'wan alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.